Sa ato sa Marajaw na kabubutuon ng Unique Maximum Toothpaste, tatak alas 8:34. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Tigaya, kumusta? Marajaw na buntag din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, Lunes na isab, pizza. 13 na Abril 2026. Kumusta ka mo? Hatanan nato ng mga suking tigpaminaw sa 54 ka mga barangay ang sakop din sa ato syudad. Dito sa Siargao, sa Dinagat Province, Southern Leyte, ang kutob sa maabot sa ato Sibya, sa may Agusan Sur, Agusan del Norte o lakip na sa mga nagtanaw doon sa Facebook page ng RMN DXRS Surigao o sa mga namati dito sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay-answer, matik ang 94.1 IFM Surigao. Balik ka trabaho, balik ka klase na sab. Nato mga tinunan sa kolehiyo, labi na sa mga pampublikong eskwelahan. Pay matud pa closing program nila. Kaya sa pizza 20 pa, iban gani Mayo pa ang mga graduation ceremonies nila. So, welcome back. Kuman na simana. Dunganan ini ang tanan na isaba ng mga kalihukan sa ato kagamanan din sa syudad, labi na ang mga abrina ang mga transaksyon dito sa tagsa-tagsa ka mga buhatan sa City Hall, sa Kapitolyo. O ato na sayran ang ato panahon, although oy isa ka tropical depression o super typhoon na manggani ini taga-Butiyag pa na pag-asa na hinuon inin Sinlaco mi abot na sa super typhoon na category ini siya. So nagkakusog amo na inin bagyo mi gitawag na ini na pag-asa na super typhoon o may international name na Sinlaco. Kagabi tagtawag na ini siya o sumaya pa na pag-asa na Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kun pag-asa. Sa tagpagawas na update na State Weather Bureau, tagbutsyag na tag-monitor paghihapon nila na bagyo sa monitoring domain bisan ko nagpabilin pa ini sa gawasnan PAR o Philippine Area of Responsibility. So by isab sa datos na Weather Bureau at tagbana-bana na daon pa sa 2,000 kapin, 2,680 kilometers sa silangang bahin ng Eastern Visayas ang sentro ng bagyo. O kaganina sa forecast may maximum sustained winds ini na 195 kilometers per hour o suod sa tunga-tunga na moabot sa 240 kilometers per hour. Hinoon naglihok ini sa gikusgo na 15 kilometros kada oras o padado na tagbantayan ng pag-asa. Ang lihok na in bagyo samtang nagpabilin ini na ladyo sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility. So, kuman din sa Surigao City, nakasinati kita na kasarangan na panahon, although dili kalikayan dyan mga panagsa ng mga pagtaliktik, labi na sa kapunon o kagabion, pero kusog ang chance sa gihapon na arang kataas ang temperatura kuman sa tibuok nasod o kita din sa Surigao City, Surigao del Norte, lakip na diyon sa Dinagat Province. Arang kataas ang heat index o posible na magkasinati kita ng grabe ka paso labi na sa kaudtuhon o hangtod na sa kahaponon. So daya-daya ka mo ng panagang sa inin na panagang sa kasuga ko man na adlaw o inom ng arang na tubig para di kita ma-dehydrate. Kay usahay mo taas ini nato mga BP ako na sobra kataas ang ato temperatura sa ato lawas o kung daan na kita taas permi ang BP ako di kita mag-amping amo doon na pahimangno na inin ato mga eksperto nato health department na kinahanglan na di magawas-gawas sa panahon na inin arang kataas ang temperatura o kataas ng suga inin ato adlaw o kinahanglan sab na paliguunon na nato resistensya amo doon na inom sab nan arang na tubig sa nan sustansyado ng mga pagkaon. Okay? Isa ka sunog mi tumaw dito sa General Luna o duha ka mga bayayan na apektuhan ato nay pamation and update nan ini iban sa report ni Radyoman Jojo Ferrol.
DXRS Radyoman Report. Duha ka mga panimayay ang naapektuhan sa sunog ni Mitumaw dito na sa Purok 3, Barangay Poblacion 5, General Luna, Surigao del Norte. Base na sa inisyal na report na makadaguan sa Bureau of Fire Protection na nahitabuan na muna insidente sa sunog alas 9:55 sa buntag adton Abril 12 na kundiin an nasunog ang panimayay na tagpanag-ija ng isa ka Fernando Tokong na kundiin matupa na tuyo ka pamilya ang naapektuhan og may unom ka mga individual na naghuya dito. Tagatudlo na sa Pakuman, nagpadadyon pa ang investigasyon na makadaguan ng Bureau of Fire Protection. Ini partikular na sa pagtino kung ano nahimong sinugdanan sa amon na alarma sa sunog. May responde dito ang GL Fire Marshal na si Senior Fire Officer 2 Sherilyn Gindelman og mga kaibanan may lungtad nan pipila ka minuto an amon na sunog og matupat tagdeklarar na fire out ini. Taggatudlo na gawas sa mga kadaguan ng Bureau of Fire Protection may responde isab didto an mga kadaguan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office og iban pa. Inenadyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, tatak! RMN! Straight to the point. Samtang sa dugang panato ng mga impormasyon, ato din ikuman sa ato sa Marajao na kabubuton nan Shell Batso. Ato na sayra na isa ka 11 anyos na bata na tagapangita na daton milabay nga si Mana nakita na pero patay. Uno kay na hitabo. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Nagpadadyon pa ang gihimong makuting imbestigasyon sa mga operatiba ng Surigao City Police Station labot na sa usa ka layaki o batang layaking lakitan, partikular na diha sa may Purok 12 sa Riverside, Barangay Luna ni Syudad, pasado alas 9:45 ang takna kagabi. Ang biktima usa ka minor de edad kinsa tagduhuang namising ni adtong milabay nga pitsa 9 ning buyan sa Abril og nabagtan na lang kini kagabi nga wala nay kinabuhi og ananan sa first stage sa decomposition. Sumala pa sa mga investigador ng Surigao City Police Station ang maong biktima residente usab kini sa Purok 3, Payawan 1, Barangay Luna ni Syudad. Sa inisyal nga gihimo nga pag-imbestigar ng PNP nga adunay pipila ka mga residente ang mitaho sa buhatan sa kapulisan kalabot na sa usa ka patayng lawas nga nakitaan din tagduhuan kining bata nga namising niadtong milabay nga pitsa 9 ning ambuyan. Nasayran nga uban usab sa mga operatiba ng Surigao City Police Station ang scene of the crime scene operation Kunsoko, pinaagi sab sa pagpahigay og post-mortem examination aron sab nga matino ang hinungdan sa kamatayon nining nga maong bata nga kinsa anana kuman sa usa sa mga punerarya sakop ning syudad. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, tatak RMN. Straight to the point. Bueno, alas 8:43 na oras ato ang sa ato sa Marajao ng kabubuton na Pride Bar. Ato na sayran na taga-confirmar kumanan City DILG officer Robert Patayon na waya pay ila na dawat na memo circular na diin nag-awhag sa pag-implementar sa tanan ng mga local government units, particular na din sa ato syudad, kabahin na ini sa tagapagawas ng memo circular ng DILG Secretary Junvica Rimulya na pagadak po na ini na mga maghubo di doon sa gawas ng ilang mga panimayay mag-inom sa kilid na nakarsada o iban pa. O dunga na ini ang napipila ka mga local government units labi na dito sa Luzon ang taga-una pa sa pag-implementar ni ini pero dini sa ato sa syudad na waya pag ini ma-implementar human na pipila ka mga barangayanon ang na pangutana kung isab ini i-implementar. Tag-butyag ni DILG Officer Robert Patayon na waya pay memo na ilan na dawat na tag-download or circulated nan ini. Ang nag-pilot nan ini o pag-sugod nan ini na implementasyon o naglunsad dito pa sa kauluhan o sa Manila. Matod pa ni DILG
Officer Robert Patayon na nag-una-una lamang sa pagawas ng mga press releases o mga pagsibya ang DILG. Labi na si Secretary Arimulya o waya pa memo circular na nagdawat isaba sa mga buhatan ng DILG labi na din sa syudad o gatag butyag isaba na bisan ang mga lokal na kagamhanan o local government units na waya pa maghimo na pagdawat nan ini o gatag butyag na pipila mga dunganan ini na para paghimo na patunhay sa kapsay sa kalinaw sa matag syudad o matag lugar ang tag ini amoy tumong sa inin memo circular pero tag una ini dito sa Metro Manila na diin ubay-ubay na nadakpan na nag-inom sa kilid na nakarsada ang mga naghimo na mga topless o mga naghubo sa gawa sa ilang mga panimayay labi na inin mga white t-shirt tungod sa kapaso isa ba sa panahon lakip na ini na tagapay mangnuan na iban pa ng mga minor de edad na kung lagpas alas 10 sa gabi an rescue isaba anan ato kapulisan hinoon dinhi sa ato jaon ay mga tagahimo isab na mga lakang an ato lokal na kagamhanan ang pag-implementar isab ini na mga ordinansa sa curfew for minors gani dinhi sa ato syudad ubay-ubay na ang mga na-rescue na mga minor de edad gikan pa na daton milabay na buyan tag paningusgan an ato City PNP ang pagsikop na mga latagaw na mga kabataan labi na ang mga naghimo na ini mga kagubot isab mga riot na mugna na ini mga latagaw na mga kabataan taghimo na mga ordinansa tumong anan ini na pagpatunhay sa kahapsay asa na kalinaw labi na ang mga taghimo na mga paningkamot ang kuman na malikay sa mga paghimo na krimen nato ang mga minor de edad o dungan na ini amo na memorandum circular na ningkamot isab ang mga kalungsuran na sakop din sa ato probinsya na ma-implementar isab ang curfew for minors lakip na yung mga municipal ordinance sa ila taga patuman kuman taga paningmusgan ang paggukod isab na mga kasaba didon sa mga kabaryuhan lakip na niini ang mga mag-ingkod-ingkod magtambay sa gawas na inin mga panimayay didon kilid sa kadayanan na maghimo na inin mga pag-inom-inom o dadyon magsugod ang mga kasamo taga paningusgan kuman isa na ini na nag-implementar ang lungsod na General Luna labi na kay taga dumog sab ini anan inin mga turista o mga locals na naghimo na inin kabibo sa ila lugar o didon na panidan isab an mi tumaw an mga kagubot tali na sa mga bisita o mga turista o isasab na naga-implementar ni ini ana lungsod isab anan mainit na diin nagapatuman ng pagpaningsog sa ilang municipal ordinance ako man bag-o tag paymangnuan ang mga lumulupyo isab sa lungsod na mainit na para malilikayan ang mga kagubot mugna na yung mga inom-inom didon sa kabaranggayan an ila taga paningusgan isab na maimplementar na balaod na diin ang pag-inom-inom sa gawas labi na diyon sa kilid ng kadayanan pampubliko ng mga lugar an isab labi na ang mga kasaba na mga videokihan mga establishmento na mulungtad nan lagpas na alas 12 sa kagabion subli na taghimoan amo na pagpaningusog sa amo na ordinansa dungan sa panawagan isab na DILG Junvic Rimulya na isiguro na luwas o gawas nun ang iban na maghimo pagyapon ng ilang mga kalingawan basta jaon suyod sa ilang mga nataran o maglikay na ni mga kagubot na mugna na inin mga pag-standby sa gawas na dungan sa pagkahubog na mga pag-inom-inom sa kilid ng dayan ang paningkamutan na malikayan ang mga krimen. Ang lungsod na mainit ang nagpahibmangno na isaba kuman sa ila mga residente na ila kagamhanan nagpadumdum sa publiko sa paddadon ng pagpatuman na isaka ordinansa anti-naked ordinance para mapreserbar ang kahimtang kalinaw
kahapsay sa ila lugar og an marajaw na pamatasan ani mga lumulupyo sa komunidad. Tagdili kuman an bisan sino na magpanaw-panaw magpakita sa publiko na topless, bottomless o hubo suyod sa teritoryo sa lungsod na mainit og tagapatuman ini ang pagdili sa tanan mga pampublikong lugar aparehonan mga kadayanan, mga plaza o luneta, merkaduhan, eskwelahan, simbahan o iban pa ng mga lugar na tagtambayan sa publiko. O lakip ni ini na pwede masikop ang mga kabataan na nagpangidaro ng 13 anyos pataas bisan uno mabaji o layaki. Ang matud pa, hinua exceptionan ini pareho sa kung jaon na mag-inom, mga kalingawan suyod sa pribadong lugar ang tagatugutan, mga kalihukan na nagkinahanglan ni ini pananglitan kung mga sports, medical emergencies, public swimming, labi na diyon sa mga kaliguanan, mga suba o mga swimming pool o mga dagat. Ang mga persons with mental illness isab ang matud pa kinahanglan isab na ikonsidera o ipahimutang sa sakto na mga ahensya o mga center. Tagabutyag pa na ang mga silot o mga multa nan ini sa amo na ordinansa na nalungsod na mainit maglangkob na inin mosunod 500 pesos ang first offense na bayad o kaha 8 oras kundi makabayad ng 500 kinahanglan na mag community service. Second offense 1,000 o 16 oras na community service. Third offense ay bayad o multa ng 1,500 o posible na prisuhon hangtod 1 kabuyan depende sa korte. Ang nagpatumanan ini ang nagsikop sa mga malapason ang kapulisan nato, municipal law enforcers and iban pa ng mga barangay officials. Ini na ordinansa gihimo sumaya pa ng lokal na kagamanan sa lungsod na mainit para mapanalipdan ang dignidad, disiplina sa matag isa o matud pa nag-awhag ang kadumayahan isab ng kapulisan sa lungsod na mainit lakip na ang lokal na kagamhanan na magtinabangay ang mga lumulupyo sa pagsunod para mapadadyon ang kahapsay kalinaw sa ila lungsod. Inoon, bisan pa kung waya pa inin amo na memo circular, daan naman daan yung mga ordinansa, daan na yung mga municipal ordinance, daan yung mga balaod no na tagapatuman pareho sa ato, din sa syudad. Amo magani na tagabutyag na ato DILGA officer sa syudad, si Sir Robert Patayon, na waya pa ila na dawat nan ini, kaya naguna-una na ini, dyan tugadud, kaya ini na kasagaran na mga makitaan sa mo na mga, sige naghubo-hubo, nandiyan arang ka, langkaan na, labi na ang paso nandiyan kagabion diyon gani human gay manihapon kasagaran dito sa Metro Manila kay polluted na karadaw tapos arang pakalangka puro building so diyon sila human manihapon manggawas doon sa kilid ng dayan maghubo-hubo ng ilang mga t-shirt magtaplis sila sa kapaso o dito ini tagapatuman pero mas arang pagagod na dakpan dito na mga malapason labi na dyan mag-inom diyon sa kilid ng dayan na usay makadisturbo sa mga kasilinganan labi na kung mag-video okay amo ini ang sagad nila na himuon so mag-video ini sila tapos maghimo anan inin kun sagdahon mga suko amo doon na magsugod ang mga lalis anti doon sa mga silingan so para pag implementar ng hapsay o malikayan na jaoy mga kagubot amo doon na tagpaymangnuan ang mga establishmento mga kasilinganan o publiko na dili magkanta-kanta lagi doon sa gawas dili maghimo na mga pagdisturbo sa mga silingan na gusto na matuyog labi na kung 10 oras na ng gabi kaya sagad usahay mo tumaw ini uso magud ini mga Pilipinhon bisan uno pa kalisod ini ato na sinati ako man ang kalibutan grabe ka gubot mangita gadud na matud pa mula hutay pinaagi na bisan pa kun mga problema usahay kanta-kantahan na nila imnan na diha ng tadway sa nan binukulapo paglaong pa diha na kanta-kantahan usahay makalimot sa lagi na nakadisturbo na sab sila sa ilang mga silingan amo daw na dai magreklamo tapos kun ireklamo mga suko sa mga silingan diha magsugod ang mga lalis o mga away ini lamang ang mga padumdum disiplina raman ini amo daw taglaong palagi na dili ta manghilabot lagi sa matud palagi kun sa ato tan-aw
jaon sila sa suyudra ng ilang mga panimayay. Pero amo sa lagi jaon manilingan sab kita. Pasabot ba na mahimong sensitibo sab kita kung sobra na sab kasaba. Kung jaon may gani party okay raman jaon basta lamang siguruhan ni na kung dis-oras na lagi ng gabi maguna-una sab okay base jaon ay nangatuyog o dili ganahan na madisturbo. Alas 8:54 na sa ato pagpadadon nasa ato ang mga impormasyon nasa na mga balita. Mihimo isab ako man na nadugang na mga pahimangno si Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpahimangno sa publiko labi na sa mga may kaya na mopalit na inin arang na pondo nan inin petrolyo o inin krudo na likayan ang pag-hoard pangtago ng mga diesel o krudo tunga-tunga sa kasamtangan na sitwasyon kuman sa petrolyo bisan tuod kun na jao na abot na bag-o na mga supply ni ini. Sumaya pa ng Presidente Bongbong Marcos Jr. na ang mga konsumante na may lehitimo na mga panginanglanon lamang ang tagtugutan na magpundo diyan ba magpalit na daan na gasolina o lakip ni ini ang ato mga mangingisda, ang mga marine equipment operators, inin ato mga ospital. Ang iban pa ng mga gumagamit ng generator set para sa ila operasyon. At agkundina ko man ng Presidente ang mga insidente ng fuel theft, inin kawat sa petrolyo o iban pa ng mga irregularidad na may kabalambigitan sa petroleum products. Tagabutyag na Presidente na sahay makadismaya o makapungot ang mga report na may pipila ka mga individual na may take advantage sa sitwasyon para sa kaugalingon nila na interest. Sumaya pa nakabahin sa mga gika-report kuman ang matod pa diyan ba diay mga ikyas na mga motorista human na nagkarga ng gasolina na waya magbayad o illegal na pagbalhin ng mga diesel sa pribadong sakyanan. Tagapaklaro isab ng Presidente na anhulga na dayanan inindili sakto na pagpundo na petrolyo labi na krudo na pwede magdayanan peligro isab sa mga komunidad. Sumaya pa na importante na ato tanawon gazud ang kaluwasan sa ato mga kasilinganan o gilikayan ang mga himuon na pwede magdayanan matud palagi disgrasya. Nanawagan isab ko man si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa inintaglaong pabayanihan o lakip na ang kooperasyon para patas kita sa mataga isa. Sa pagpangita nato ako man na makalingkawas kita, makalahutay, dili unta kita manlamang. Daon ba dili kita manlamang sa ato isig katao ug kay dili maini kun amoy gazud batasan ng mga Pilipinhon pero sa ato na sayran jay gazud mo laong pana jay gazud mo gusto na makabintaha siya sa iban para lamang sa isa kaluwasan so di isab lamang kita maghakon-hakon kay naibay kita na jaoy gud mga tao na hakon-hakonon gusto nila na jaoy ila permi pundo ila tanan kinta naman sila na makapundo tungod kay ila kwarta una-una asab ni jud iba na way kwarta na maghuyat ra in taon na kung umaga kwarta mo pa makapalit na ini na mga taglaong pa gasolina kay dili ni unta hikawan sab ang mga katungod ng iban. So pareho nan ini na apektado ko man ang tanan labi na nato mga mangingisda, nato mga mag-uuma, nato transport group pero kuman na jaoy mga ayuda unta matud pa kinahanglan isab na mohimo kita na mga lakang na makadaginot kita sa ato ginagmay na mga paagi amo mangani na jaoy mga kuman sa gobyerno didon sa ato mga buhatan sa gobyerno bisan sa pribado naghimo na ng mga cost cutting measures para makubsan ang mga gastos na ini na paggamit ng kuryente o lakip na niini tag-implementar ang 4-day work week. Alas 8:58 na oras sa toda sa ato sa madyaw ng kabubutuan ng Mega Soft Hygienic Products Incorporated ang tighimo ng Caesar sanitary napkin para sa ato mga kababadjinhan diha para sa ijo mga heavy flow
gamit na nan sister sanitary napkin. O para sa ijo everyday comfort, gamit nan sisters panty liners. Mapalit na kuman ang sisters panty liners o lakip na ang sister mega soft na amoy tigama nan ini. Mapalit na sa tanan ng mga butika o mga grocery stores sa nationwide. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita, dismayado gyapon ang pipila kuman ka transport group sa programang fuel subsidy na ato ang kagamhanan og labi na ini 10 pesos na diskwento kada litro ng gasolina tungod para sa ila dili ni igo. Ini amoy tagapabati isa ba kuman ang transport group na matud pa nila lakip nan ini ang mga drivers operators na tagaprubahan na presidente ang programa tunga-tunga increase sa gasolina. Tag-question ko man na pipila ang mga drivers operators o mga transport group ang taglunsad na fuel subsidy na ato ang gobyerno para sa mga public utility vehicles o sugod sa kuman Miyerkules sugod kuman Miyerkules apit sa 15 nan Abril jaunay 10 pesos na diskwento ang mga drivers sa kada litro ng gasolina sa ila pagpamasada. Pero tagbutsyag ko man pipila ka transport group o mga drivers operators nakuyang gadud ini og dili igo para sa ila panginahanglanon labi na kay dakuan tagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Og taghangyo pa nila ngadto kay Presidente Marcos ang pagbawi ani ini sa pag-aproba ng taas pasahe sa mga pampublikong mga jeepney. Amo na panawagan ng grupo na hatagan ang hangyo na tasan ng bisan piso na isab ang pamasahe itungod kay ang 50 pesos na krudo sa pagkakuman miabot na sa doble ang presyo. So tungod nan ini dili malikayan mga taghimo ako man mga hangyo ikadismaya ngadto na sa ato gobyerno na dili pa igo gihapon ang 10 pesos na diskwento kontra sa 100 pesos per day na litro na gasolina. Nagtuo sumaya pa nato mga drivers operators na ang piso na itaas sa pasahe ang bugti isab sa pampalit ng dugang na bugas pagkaon na mauli nila para sa ilatag sa kapamilya. So kuman gazud bisan kun jaon na fuel subsidy jao pa diskwento kuyangon paghihapon sumaya pa ng mga drivers. Pero amo man lagi jaon ibalian si man lagi nan ato kagamahanan kay dili man kun isa ra ka sektor ang apektuhan inin kataas na nato inflation na rate sa kataas na presyo sa petrolyo, ang kataas na presyo sa ato mga palaliton. Di man kun mulaong rana naapektuhan na ato la transport group na ato ini na sektor. Kay jao pa may lain na sektor. Bisan gani ang mga trabahante na jao isweldo apektado man. Dili ra kun ang mga mag-uma, dili ra kun ang mga mangingisda. So kita tanan apektado kay taglaong palagi kun namutaas ang inflation rate tanan man mo taas ang presyo sa palaliton tanan man kita mo palit gajud kada adlaw jaon man mo sakay kita ng tricycle mo sakay nan mo kadto sa atong mga trabahoan mo biyahe kita palit man kita gasolina o kaha mag-commute bayad man kita nan pasahe pero uman mulaong man na uni kita tanan uman kita man tanan ma'am kami gud grabe ma'am na naapektuhan kay kami man na masahero lagi kamo apektado kay kamo may nagserbisyo sa katawhan na parehanan ini na magsakay-sakay an ato mga commuters an publiko. Pero ang publiko ba nagtaas ba labi na inin ato ang mga minimum wage earners so waya man sa magtaas ang ila mga suhulan kay di man sa pwede na magtaas dado ng sweldo tungod kay malugi man sa banatong gobyerno na tag-una gani ang pinaka vulnerable sector pareho sa ato mga transport group amoy gud tag-una na maayudahan ang ato mga mag-uuma pero dili pa manggani bastante kay dili pa manggani tanan nakadawat nan in fuel subsidy arang pagani nagbagutbot bisan taghatagan na
nagbagot-bot kay kuyang. Pero ang iban gani na waya gani way gani subsidy, mas nabugatan gadud sila. Kay mo sa kapahal ng mga palaliton, mga services ko man dya, gadud permi increase, man mudako ang ila kita. Diyaon ni gani mga nahulga na mga negosyante nato na mulaong na magbawas na sila ng mga tao. So kung magbawas ng tao, luoy samot ang mga mawad-an na sab ng trabaho kaya ito pakaon na pamilya. So kuman dili gud basta-basta kinahanglan gud na paiguon na nato ang gobyerno amo gani nagpaigo na dya yung mga subsidy, pero dili pa man gani gihapon igo, pero ato tan-awon sab na kun sige ra kan lamang kita na subsidiya sa isa ra ka sektor, ang iba na dili, tapos dao pay mga hangyo na patasan an pamasahe samot, nadaghan ang maapektuhan. O kung noonoy gani hitabo, kung maalkansi na, malugi na tungod kay sige ra matud pa hatagan ng pag-aprobar ang mga hangyo sa isa ka sektor, an isa sab ka sektor na mo question sab nan ini na uno man iniraman. Kay dili man lagi kun nakitara ang tao din sa kalibutan na isa ra ka sektor amoy tagdon ng ato a gobyerno. Kinahanglan sab ini balansihon. Kay kun dili sa maamo ang pag matud pa pag himo na ini mga programa, abot man ini nan kasamok na isab, magutom na sab ang tanan. Kung dili nato balansihon, amo mangani na dya mga tag-paningkamutan ko man na makabaligya ng 20 pesos na kilo ng bugas, para didun isab sa vulnerable sector, sa labi na sa mga pinakapobre na sila amo isab makapalit nan ini. Kaya di naman sila maka-afford yung tag 50 pesos na pataas na mga kada kilo na nabugas. So ini amoy himo ko man ng mga pagpaningkamot ana mabalanse, o dili basta-basta na ang tanan ang tanan na hangyo sa isa ka sektor na amuray permi paboran. Pasalamat gani kita na dya fuel subsidy, pero dili sa makataranganon sab, amo sabihin nato taglaong na dili sa basta-basta na matud pa inin isara ang mahatagan anan inin amo na mga hangyo tungod kay kuman daghan sab nuangal ana mga miyembro na mga tricycle association na nagalagad din sa syudad, uno na waya sila malakip sa inin fuel subsidy na tag 5,000 na naghatag na 800 sa nahatagan, although dao may ato nabatian na dao pay sunod na batch na mga tagan sab na mga tricycle drivers operators o iban pa, pero an gikatakda sab kuman na tagaan sab na ato ang mga grupo sa mga mag-uuma lakip na nato mga mangingisda, pero dili pa sab ini klaro kung sino pilaan ila madawat at tungod kay adto mabada ini sa organisasyon sa grupo kung sino dya ay kinahanglan dya kooperatiba ng mga mag-uuma, kooperatiba grupo ng ato mga mangingisda na diin adto itunol ang fuel subsidy. So kung pilara amo ini ila question na uman ma'am di man patas ang paghatag ng fuel subsidy na pareho man sab kami na nagamit amo gani nagamay ra kanamo abot sa ini namo mga pagpangisda kay dili namo kaya na intero adlaw na amo krudo dili mao abot na pila ka oras, kay di namo kaya ang pagpangisda na matud pa maglibot-libot dito sa kadagatan, tapos mapatsyan kami na namo mga pambot na way tungod kaya na krudo kaya di na namo makaya ang kamahal gadud ng krudo. So matud pa nila na uman dili man patas pareho ang paghahatag ng fuel subsidy, uman amo gitay na tag 2,000 tag 3,000 raman na tag 5,000 man sa mga drivers operators ng tricycle na pareho man sa kami mo konsumo, lisod amo jaong gani na taga-angko ng pipila ka mga mangingisda na dili na sila basta-basta pila ra kang kauras anila mga pagpangisda, pasabot na kun pila ra kang kauras kung sa una intiro adlaw sila mangisda di doon, labi na kun maradya ang panahon arang ila makuha na pagkaon o inin isda,
amo jaon an ka dako sab nan supply dito sa ato merkaduhan. Pero kung muminus na gani ang supply nan ini tungod kay noon dang napagpangisda na ato mga mangingisda tungod sa kamahalan ng presyo sa petrolyo o gamay ra nila subsidy o fuel subsidy nan umay mosunod nan ini mo resulta nan kagutom. Kaya na may dadon mangisda. Ha? Na sila ba sa gazon rin? Ato mga mag-uuma, ato mga ngisda, amo na ba gazon nag-supply ng pagkaon sa ato? Kung gamay na nila produksyon, pila ka tao ini na Pilipinas, ang populasyon ng Pilipinas, kung yan na supply ng pagkaon, gutom na saban mo sunod. Amo dyan ang pinaka-worst na senaryo na mahitabo. Mangundang na dito sa kauluhan, halos katunga na labi na dito sa Cavite at tag-angkon na isa ka grupo na nato mga ngisda na sa 5,000 kapin nila ng mga mangingisda dito sa probinsya ng Cavite, halos 2,000 katunga rakan nangisda atong kay di nila kaya na magpalaot-laot din doon na matod pa din magbiyahe doon sa kadagatan na way abot tapos mapatyan na nila mga pambot diha kay waya na gas. So amo sabi ni ang tagpabati ng pipila ka mangingisda din sa ato syudad. Matod pa nila na kung inin magpadadon ini although tagsaaran kami ma'am na jaoy subsidy ako man abuyan sa Abril madawat sa amo grupo pero hindi pila ra sab daon kung bahin-bahino namo. Okay, adto man ini sa grupo dili may ini kun individual na mga mangingisda dili ba jao may mga listahan sino ini nato mga mangingisda ta amo daw ang tunulan gazud nan ato amoy unahon na pagtabang sa nanhatagan ng tinuod na subsidiya fuel subsidy. Okay, naibayo kita na dili pa manggani igo ini na mga taghatag na mga subsidy pero mahikawan sab daton iban uno na dili patas o dili tanan ang mahatagan. Diya may kopya diya ilistahan na ni nato mga konsino nato ang mga lehitimo na mga mangingisda, mga mag-uuma, lehitimo na mga drivers. Diya unta sa ila didun sa ila diretso paghatag dili kay diya sa ila mga grupo-grupo na kung bahin-bahinon pila sila ka miyembro. For example, kung tagaan na isa ka grupo na asosasyon na mga mangisda ng 20,000. Tapos 20 sila kabuok na magbahin, tagsa ra ka libo. Okay, dili man ba kun individual, di pareho sa tricycle driver na 5,000 gado madawat. Ato mga mangisda an makaluluoy. O man di man patas, amo man ini ang pangutana. O man dili man ipatas. Kung mulaong natagaan ang mga tricycle drivers, o naman 800 ramang kabuok ang tagtagaan. Nadya o may lista kung sino ini na ato mga tricycle, lihitimo na mga tricycle drivers na nagbayad na ila mga matod pa mga lisensya kada tuig sa ila pa masahiro din sa syudad. Uno man, amo dyan pangutanan ng pipila isam nato ang mga tricycle drivers na man lisod-lisurun pa man kami ma'am. Kung makatagnan ayuda, tagaan, patas tanan. Adili piliun o kung mahimo man ang pagtabang sa tanan sa isa ka sektor lampurnas na dili kay piliun kaya may mga listahan may lihitimo na mga listahan kung sino inin mga na masahiro mga drivers din sa ato ang syudad. Anato oras alas 9:12 na ini nato programa taga-paludyohan isab ang sa ato sa Marijaw nakabubuton nan Tanduay Ram 5 years tibay na loob tibay Tanduay celebrating 100 years of Ram excellence. Sa ato pagpadadon nasa ato ang mga impormasyon nasa na mga balita ato isab na sayran na mihimo isab ako man na nadugang na mga paghatag anan na ibayo isab ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mihimo isab ako man ng hatag na katinawan na padazon hinoa na jaon na sa 59 pesos hangtod sa 60 pesos ang bugti na isa ka piso batok na sa dolyar. So taas gihapon ang inin ato matud pa ang dollar kung ikumpara sa piso nato na abot na sa 59.89 sa last trading o pinakataas ka doon na inaabot na sa 60 pesos ang isa ka dollar kontra na sa
ato peso. Nagpasabot napadadyon ang pagkahagsa ng value ng ato peso batok na sa dollar. So epekto gihapon ini sa tagatawag na kagubot sa epekto sa kagubot sa tensyon na tali na sa tungat-tungang sidlakan. Alas 9:13 o taon-taon dito na mabati ang duganghan ay pasa ato mga impormasyon asa na mga balita alas 12 ang pay mga update nan ini kung ang tagbana-bana estimate nan ini tagatawag na ini pag rollback na presyo sa petrolyo. Silom na adlaw sa buntag posible na ay pag-ubos na presyo sa mga petroleum products. Pero tagtuhuan na dili paghihapon. Ang pangutana ma'am, ako man kung no ubos ang presyo na petroleum, ubos ba sab ang presyo o ang pamasahe nato. Di gado jaon. Kaya pa may klaro nan ini. Kung nag-rollback ini kuman, posible na sulod si mana jaoy pagtaas na sab. So dili arang kalisod mo ubos an ini taglaong paplitihan sa pagsakay-sakay o pag-commute nato anan mga pampublikong sakyanan. Ang rollback sa presyo ng petrolyo matud pa kalipay kuman sa baanan kasagaran kay matud palagi tag-anunsyo na jay maghatag kuman ng ginhawa sa publiko na makatabang ini sa pag-ubos na presyo silom na adlaw pero dili pa ini automatic lagi na makapakunhod sa mga presyo sa mga palaliton pag-ubos ng 20 pesos sa diesel 4 pesos isang kapin sa gasolina sa 8.50 ang bana sa kerosene na pag-ubos silom na adlaw ang tagtuuan na magpagaan man ini sa mga gastuhanan sa transportasyon sa agrikultura sa logistics dugang pa na importante gihapon ang koordinasyon amo magani na tagawagan ang tanan na kung ay mga gasolinahan na iso na panidaan na waya mag-rollback silom na adlaw i-report ka doon sa PNP o kaha sa ato kagamhanan kay pwede doon sila manubag so i-monitor nato silom na adlaw kung jaobay ka jud rollback na mahitabo sa dinhi labi na dinhi sa ato gasolinahan dinhi sa ato syudad sa nanlakip na diyon sa mga kalungsuran dinhi na tapos nato panag-iban sa ato programang Straight to the Point na tagapaludyohan isama sa ato ng Greenstone na mining resources na jaon manukad anila operasyon sa may barangay Kawilan na tubod Surigao del Norte. Good morning sa tanan nato ang mga nagatan-aw isab sa Facebook page o labi na sa ato mga scouters sa Boy Scout of the Philippines ato anay palipayan ang Lipata Gateway Eagles Club nag-celebrate tuod sa ila 4th anniversary with safety and charity projects and Fraternal Order of Eagles Philippine sa ulog sa ila 4th anniversary o ubos na ini sa ila club president Eagle Julius Aro ang club nagpasiugda lampuso na nakapasiugda ng ila community charity works dungan sa ila motto na service through strong brotherhood o kabahin sa ila commitment sa public safety and amo na kalihukan nila nag-turn over sila kuman ng bag-o na tag-instalar ng mga barikada sa Lower Libas Elementary School Taganaan Surigao del Norte nandiyaton na milabay na biyernes amo na proyekto nagtumong para masiguro ang safety protection sa mga kabataan nato ng mga tinunan mga faculty members o sa entero komunidad o malikayan ang mga aksidente sa kadayanan o ang pag-promote ang kahapsay kalinaw sa ato kadayanan o sa ila misyon na tinuod na maghimo na amo na mga pagtinabangay diyon sa komunidad naghimo sab sila mga feeding program sa Bahay Pag-asa Silungan na Surigao sa Residential Center for Street Children ubos na ini sa dumaya ng City Social Welfare Office sa Barangay Anumar o amo na kalihukan nagdaya isab ng mga pagkaon para sa ato ang mga kabataan. Sa mensahe isab ni Eagle Jun Parada ang Regional Chairman ng Alalayan Aguila for Caraga Region 6 og National Protocol Chairman pasalamaton sila na nakahimo nan inin amo na mga community service.
Alas 9:18 na og good morning sa mga nagtanaw dito sa live stream sa Facebook page na RMN na DXRS Surigao. Good morning didon sa ato mga suki sa taga Dinagat. Sa Dinagat province kay lakip na sa ato mga suki isab didon sa Siargao Island, labi na didon sa Burgos, Surigao del Norte o didon sa Santa Monica. Kay Robin Padaplin, kay Bitonio Rangas, kay Neil o lakip na niini kay Manu Datoy, Roberto Junior Muzar, kay Carolina Olvis. Ang bata na missing lagi nakita na pero patay na aton 11 anyos. Nakita na siya sa may Riverside diri sa Barangay Luna kagabi. Subo palandungon og padadon ang investigasyon kuman kun uni gud hinungdan sa isa kamatayon kay diri man siya sa Riverside. Ya masakit na naglutaw-lutaw sa suba didon sa kilid ng sapa sa may Barangay Luna. Carolina Olvis, good morning. Felicidad Infimo Estubo, marazon na pagpamati ang Gemma Tortuza Lariba, kay Randy Santisas, kay Ralph Timkang, marazon na buntag. Okay? Salamat Karajaw sa iso pag-iban din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Oy kay kay Carduza, kay Ruben Padaplin. Good morning. O sa kaiban ako diri sa control, sila si J.U. Bataan, iban sa ato intern sa NEMCO, si Zap Pilan, o sila si Parlo Fernandez, o si Gerson na dudong kihano na nukadiran sa may transmitter site. Ako si Radyoman Gaydol Futsu Marajaw na Lunes. Straight to the point. Tatak RMN. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta